Okay, good morning. So, marami akong nare-receive na sa comment section regarding sa paano raw gumawa ng project schedule. So, naisipan ko, nagawan ko na lang. Project schedule part 1. Okay? Tapos, using pouring cycle approach. Kasi ito naman kadalasan ng guide namin eh. Pag gumagawa kami ng schedule, sa structural pouring cycle talaga ang nagpe-prevail. Kasi may mga project na given na, no? Na given na. First na info na ibibigay sa'yo is, Noel, project natin 6 months lang. So, gawa mo ng schedule. So, ganun mga approach ng yung mga boss natin, di ba? Yun naman talagang approach nila. So, ginawan ko ng example. So, ito yon. Meron tayong isang project, kunyari, para mas madali maintindihan. Ito, nilagay ko na lang yung flow of thought ko para hindi ako mawala. So, kunyari, project duration sa structural. Sabi, Noel, project natin, nanalo tayo. Sabi ng boss natin, sabi ng kliyente, tapusin raw natin ng 4 months. Ika nga, yun yung tinatawag na, minsan hindi kasi dumadaan ng bidding eh. Meron kasing negotiated. May mga negotiated, ngari, kaibigan ng boss natin, sabihin, pre, gawa mo ako ng building, sa'yo ko ibibigay, wala nang bidding, pero tapusin mo ng 4 months yung structural. Yun ang isa sa mga challenge, di ba? So, established na yung 4 months. So, dito gagamitin yung pouring cycle. Number 2, okay na, yung pouring cycle. Pag nagawa mo na itong pouring cycle, doon mo lang malalaman yung number of sets of formwork system, tsaka manpower loading. Baliktad. So, reverse method to. Okay? So, for illustration, nagsample ako ng 4-story, 5th floor, including na yung roof deck. Okay, tapos, through sa 4 months, iba-budget mo na yan. By the way, pagka mga building, usually ang ginagawa namin dyan, hinahati namin, lalo sa mga tower, hinahati namin sa dalawang zone. Zone 1 tsaka zone 2. Ganyan talaga ang pinaka-standard kasi kinabukasan, pag buhos nitong zone 1, walang pupuntahan yung mga trabahante mo. 'Di ba? Kung idediretso mo lang, walang pupuntahan. Although, naka-project naman kami na yung number of set sa formworks namin, iisa lang, no choice. Rest day talaga, half day yan. Pag yung pagkatapos namin magbuhos niyan, ganyan, wala kaming trabaho kinabukasan half day. Pero okay naman yung may-ari kasi yung may-ari ng project nag-supply ng formworks. OSM ika nga. Okay, balik tayo. Kailangan hatiin sa zone 1 tsaka zone 2. Binigyan ko na ng example na tagi-isang zone is 500 square meter. Yun lang dapat malaman nyo kung gaano kalaki yan. Okay? Wala pa tayong manpower loading. Binabudget lang natin yung pouring cycle sa 4 months. Kasi yan ang gusto na may-ari. Diba? Negotiated, kunyari. Pabudgetin mo yan. Ibig sabihin, gagawin mong 15 days. So, pag horizontal approach ka, 1 month per floor. So, 1, 2, 3, 4. Pasok sa 4 months. Diba? Pero pag roof deck naman kasi, hindi na. Lumiliit na lang yung pouring cycle kasi nagtutulong-tulong na eh. Pagkatapos ng isang zone dito, ng mga tao, tutulungan niya na yon yung zone 2. Kaya, hindi na masyadong matagal. Tapos yung mga partition, mga dowel, halos wala na kasi roof deck na nga eh. Yung machine room na lang pero hindi ko nilagay para hindi complicated. Okay? Yun. Pero pag yung approach nyo naman is vertical, pag ganon, mas makakatipid kayo sa cycle. Mas makakatipid kayo sa cycle kung papagaron. Kasi wala na pakialaman, hindi na kayo makikialam sa kabilang zone o kabilang area eh. Yung team mo dito, paakyat ng ganon. Paakyat. Pero hindi sila pwedeng magsabay ng akyat. Dapat magagap sila at least 1 week. Always una yung zone 1, magbuhos kaysa zone 2. Hindi mo pwedeng para hagdan ng approach. Okay? Ay di na budget mo na. From there, 15 days, tsaka mo lang malalaman yung number of sets kasi 'di ba, kunyari magbuhos diyan. Okay, 15 days. Okay, 15 days. So, 28 days yan bago ma-strip, 'di ba? So,
i-add mo lang yan after 28 days para mo makuha kung ilang sets ang formworks ang gagamitin mo. So this time, gagamit tayo ng mostly naman 2 sets of formworks. 2 sets to at least minimum to 2 sets. 2 ideal is 3 sets. Ito pang mabilisan na tong 3 sets. Pag mga contractor ka na talaga, general contractor ka naman na malalaking projects, recommended to at least 3 sets ng formworks para hindi ka mabitin. Pero kung 2 sets, pwede na. Pero recommended always is 3 sets. Okay? Pag 3 sets, wala na. Hindi mo na kailangan kwentahin yan. Automatic, safe ka na. Na kung kung papa-vertical approach kayo, makakater na ng 3 sets mo yan. Okay? Pagkatapos nun, meron ka na established na yung number of sets mo ng formworks, tsaka mo na kukunin ng manpower loading mo. Okay? Manpower loading, meron ka ng given na 15 days cycle. Okay, 15 days cycle. Okay? Paki-check to sa vlog ko, sa iba, sa may part 1, gagawin ko ng part 2 yon para dito sa manpower loading na problem. Itong gagamitin natin na problem na 15 day cycle, tapos may square meter given, gagawa natin to sa kabilang vlog ko, sa part 2. Okay, so yan lang ang basic muna. Introduction to intro. Gagawa na natin to ng problem solving sa